Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at tagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, matindi ang kaunlaran na dala ng technology. Ngunit, mabuti o masama ang technology? Ito ang tanong. Ito dahil sa gamit ng tinatawag nating internet at social media. Dahil nga sa masyadong advanced, masyadong online ang technology. Mga kagabay, isa sa masakit na hinaing ng ating mga kababayan ay ang pag-aabuso ng technology, ang pag-aabuso ng internet, ng social media. Sa internet, nalulung ang mga kabataan sa sugal, sa hindi magandang gawain, sa mga pag-uugaling hindi naaayon sa kanilang edad. At ganun din, dahil sa internet, marami ang mga nagaganap na mga krimen. Ngunit, isa sa magandang dala ng technology ay ang naganap sa katauhan ng pinakaunang santong milenyo sa inang simbahan, si Santo Carlo Acutis. Itong si San Carlo ay dapat tularan ng mga kabataan sa paggamit ng internet. Actually, sa ngayon siya nga ang tinatawag na patron ng internet. Dahil nga sa isa siyang ehemplo, hindi lamang ng mga kabataan, maging sa sino man gumagamit ng internet. Hindi upang magiging santong katulad niya. Dito nakikita natin kung gaano kaganda ang internet kung gagamitin sa mabuting paraan. Si San Carlo Acutis nagiging huwaran sa paggamit ng internet. Ulitin natin. Sapagkat itong si Santo Carlo ay namatay ito sa edad na 15. So sa pagkasanto niya ngayon, na sa kanyang kamatayan na hinto yung kanyang edad, siya ngayon ay 50 years old bilang isang santo. Ano ba ang magandang pangyayari sa internet kay San Carlo? Ito si San Carlo, magaling ito sa tinatawag nating programming at yung tinatawag nating paggawa ng mga web, mga programa, iba't ibang mga paraan. Si San Carlo, bago siya namatay, bago siya nagkasakit ng leukemia, na nagiging dahilan ng kanyang kamatayan sa edad 15, ay masasabi natin isang digital native, magaling siya sa internet. Saan niya ginamit ang internet na ito at bakit siya nagiging santo? Sa halip na maglaro ng mga avatar o kung ano-ano mga klaseng laro yung iwan intelligence, itong si San Carlo, ginagamit niya ang internet para sa ating Panginoon, para sa relihiyon, para sa ebanghelyo. Sa madaling salita, nagiging evangelizer, nagiging digital missionary itong si San Carlo. At ayon nga sa kasaysayan ng kanyang buhay, pinalaganap ni San Carlo ang Eucharistia sa pamagitan ng internet. Ano ba ang Eucharistia?
Ang Eucharistia ay ang misteryo ng na ang katawan, ang laman at dugo ni Kristo ating ginagawang tinapa o pagkain ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Pinalaganap itong misteryong ito, ang pananampalatayang ito ni San Carlo. Ayon nga sa kanyang maikling kasaysayan sa kanyang buhay, bago siya tuluyang namatay ng leukemia, gumawa ng programa sa Eucharistia si San Carlo at iba pang mga programang nagpalaganap ng Ebanghelyo. At ito ay isinalin niya sa 27 lengguwahe o salita, 27 languages. At namatay itong si San Carlo na taglan niya ang pagiging internet evangelizer o kaya digital missionary. So sa mga kabataan natin ngayon na gumagamit ng na magaling sa computer, magaling sa internet, wala namang masama kung magiging bihasa tayo dito. Maganda nga. Ngunit gamitin natin ito hindi sa mga bisyo katulad ng online gambling o kung ano-anong mga kabulastugan sa social media. Tularan natin ang isang San Carlo na nagpalaganap ng Eucharistia at ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet. 27 languages. At ito nga si San Carlo, ayon sa kanyang mother, sapagkat napakapal ng kanyang mother na buhay pa siya, nagiging santo ang kanyang anak. Ayaw natin kung ano ang kanyang feeling ng nagiging ganap na santo si San Carlo. Ang mahalaga dito mga kabataan ay tularan ninyo ang isang San Carlo. Gamitin ninyo ang internet sa magandang mga bagay. Hindi naman dahil sa nais natin ang magiging San Carlo kayo. Wala na. Mahirap naman ang magiging santo. Mapalad na lang siguro si San Carlo na ginagamit niya ang internet sa ganung bagay. Kaya sana panawagan natin sa mga kabataan, magpakabihasa kayo sa internet. Hindi para sa masasamang gawain, para malulong sa sugal, o gagamitin ang internet sa maraming pamumulitika. Tularan natin ang isang San Carlo sa paggamit ng internet. Palaganapin natin, magiging apostolate tayo ng evangelization sa pamamagitan ng internet. Hindi naman magpakabanal, kailangan natin ang magpakabanal. Kailangan lamang natin ang magiging gabay sa isang magandang bagay sa pamamagitan ng internet, katulad ng ginawa noon ng buhay pa si San Carlo. Nakakalungkot na lamang na sa edad 15, namatay ito sa sakit ng leukemia. At sa kabila ng kanyang napipintong kamatayan, hindi nagbago si San Carlo. Nagiging matapang siya at ang sabi niya, ang kanyang sakit, ang kanyang hirap ay inialay niya sa Diyos at sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Mga kabataan, lalo na yung mga tinatawag nating digital native, magagaling sa internet. Tularan natin ang isang San Carlo.